Okay guys, hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo guys. Ay, salamat. Nandito na naman tayo guys sa aking ideyang ipapakita sa inyo sa lulutuin natin ngayong tanghalian. Okay, nandito ako sa aming public market. Ayan, samahan nyo na naman ako guys para maibigay sa inyo yung ideyang lulutuin ko ngayon. At may pakita ko sa inyo yung proseso ng paggawa ko para sa masarap na pananghalian na ulam. Ayun. So, dito guys, yung panahon natin dito, as usual, talagang, ay grabe, si Bagyo umalis na nga, ay naku, nagpaparamdam pa rin. Kaya yung panahon natin talagang malamig-lamig na masarap kumain ng talagang mainit na kung ano-anong pwedeng kainin na may sabaw. Yan. O yan guys. Okay, so aking pinamili dito as usual yung aking kulang sa aking tindahan. Ayan. Okay. So guys, ipapakita ko sa inyo dyan ngayon, yung parang authentic guys, authentic. Ayan yung pagkain sa amin na napaka-espesyal. Pwede mo siyang i-almusal, pwede mong i-merienda, pwede mong sa tanghalian, pwedeng merienda ulit, at pwedeng panggabihan. Alam nyo ba yun guys kung ano? Ayan, so sasaglit lang ako dito guys dahil ang aking mudra nagpabili nung yung ano ba yung tawag dyan, yung dila-dila daw kung tawagin na parang chorizo. Ayan. So, binilan ko muna siya dyan. Tapos, makikita nyo na guys kung ano yung sinasabi ko dyan sa inyong authentic na pagkain na hindi mo pagsasawaan. Ayan. So, ayan guys, ito na. Sinasabi ko sa inyo, yun, yan, bit na yan. Ang pangalan na yan ay Pansit Bato. Ayun ang bida natin ngayon sa aking lulutuin guys. Ayan. So alam nyo kung bakit authentic sa amin yan? Kasi pwede mo siyang kainin all the time. Yan pansit na yan. Kasi yung pansit na yan ay napakatindi ng tama niyan sa katawan natin. Napakasarap niyan. Ayan. So pumunta ako dito sa dito sa aking suking gulayan. Ayun na lang yung natira. Kawawa naman ako. Ang sabi niya sa akin, hindi daw siya kumuha ng maraming paninda dahil ang alam niya, dahil ang panahon malamig at ang alam niya, hindi na tumatayo. Yung tumatayo yung tao ha, hindi yung tumatayo ng kung ano-ano. Dahil lang alam niya, tamad na daw ang tao mamalinggi pagka ganitong malamig ang panahon. Yun. So nadatnan ko siyang ganyan na lang ang kanyang tinda. So nagkwento-kwentuhan kami dyan. Sabi ko, ate, huwag ka mag-alala dahil ang lulutuin ko lang ngayon ay napakasimple lang na pero the best. Ayan. So sinabihan ko na lang siya. Sabi ko next time na lang. Kasi sabi ko sa kanya dahil sa sobrang lamig naman ang panahon, magpapansit lang ka ko ate. Sabi ko mamaya ko na din to lulutuin dahil ang kakainin ko sa tanghalian ay yung tira din kagabi dahil napakarami pa nun. So ako na naman ang kumain. Ayan. So dito guys, binilan ko siya ng gulay. Yung ipapartner ko sa pansit. As usual na yan. Yung repolyo. Pero optional yan guys. Pwede naman dyan pichay. Pwede kang maglagay ng mga dahon-dahon na iba pa man sa pagluluto ng pansit. Ayan. So, nilagyan ko ng din yan, ng carrots. Tapos, bumili din ako yata dyan ng mga ricado din. So, yan lang. Hindi ko pa nga din yan guys nalagyan ng ng Baguio beans. Ayan. Ay, napakasarap niyan guys pag ang panahon ay
ganitong napakalamig guys. Sabi ko sa inyo. Sa aming probinsya, yung pansit na yan guys, walang pinipiling araw, oras, o ano man ang klase ng panahon guys. Yan, ang pansit sa amin, yung bato na yan, talagang all the time pagka nagutom ka. Nako, ang dami-dami pwedeng partner dyan guys sa pansit na yan. Pag naluto na yan, pwede mo siyang partneran ng maruya, o turon, dinuguan, puto, tinapay, yung mga tasty, ay siya. Sabi ko sa iyo, hindi ka magsasawa sa pansit dahil ang dami mong opsyon na pwedeng pagpilian kung ano yung ipapartner mo sa kanya. Pwede pa nga kanin eh. So ayan guys, malis na ako kay ate dahil yun na nga, pinaliwanag ko na lang din sa kanya dahil sabi niya, birthday ko daw. Sabi ko, hindi naman ate. Kako na-miss ko lang magluto ng pansit dahil ang pansit masarap din pag malamig ang panahon. Yan. So na-miss ko din siyang kainin kaya matagal-tagal na din kasi akong di nakakain yan kaya naisipan kong magluto niyan guys. Ayun. Ayan, dahil wala doong sibuyas, dito na ako napunta kay sa una na soke. So ayan guys, bali ang isasahog ko pala dito guys, yung natural at masustansyang pansahog. Yan. Ayan, bumalik ako dito kay ate dahil bumili ako ulit ng tinapa. Ay, susus. Ang tinapa guys, hindi mo pagsasawaan talaga sa sahog ng gulay man yan o gisa. Ay grabe, napakasarap talaga ng luto niyan pagka ganyan ang sahog mo. Hindi na nung naisipan ko yan ang sahog ko, ay hindi na ako nagdalawang isip na yan talaga ang isahog ko. Kaysa naman bumili ako ng manok or baboy. Ay grabe. Nakakamiss talaga yung lutong probinsya na minsan mo lang makain. Tapos pag nakain mo, ay sus ko, parang di ka magpaawat sa pagkain. So ayan guys, okay na. So papunta na tayo dito sa aking mot-mot na naman. Para masikaso na yung mga dapat asikasuhin para naman maipakita ko yung mga dapat iproseso na dapat nyong sundan. Ayan. So napakasarap niyan guys. Ay sabi ko sa iyo, yung mga gustong matuto, yung mga willing na magluto sa buhay guys. Ayan, isang ko sa inyo yan, rekomendasyon yan, pansit na napakasarap. Ay ang pansit na yan, hindi naman po pwedeng pang okasyon lang yan. Ang kagandahan kasi sa pansit na to, kahit tagtaran mo ng mga gulay, ay napakasarap pa din talaga. So ayan guys, bali yan, paikotin na natin ang gulong ng ating motor nang uwi na ako sa ating uuwian. Ayun. So, kailangan na natin to guys i-magic. Yan, naka-magic na. Ay, hindi pala guys. Oh, sumabit ako dito ulit kay kay Palawan. Kasi araw ko ngayon ng bayaran sa wifi. Kasi pag hindi ako nagbayad dyan kay wifi, malamang mamimiss nyo ko. At kung hindi man guys, malamang mamimiss ko kayo. Yun. At siyempre, parang yung mga idea sa pagluluto, pag hindi ko na ipaparang yun sa mga gustong matuto sa buhay, ay parang napatamlay na ng aking buhay. You know, o yan. So, yan. Sumaglit lang muna ako dyan guys, para matapal-tapalan ko yung atraso ko dito kay YP. Ayan, na si YP ang nagbibigay ng kasiyahan kapag ang tao ay may kalungkutan. Kasi pag nalulungkot siya, malamang ang kaharap niya TikTok lang sa buhay. Napaka-corny, pero yung iba ganyan talaga ginagawa. Ayan.
guys, sumali lang ako dyan. Pag abot, ayan. Kala mo, napakabilis ko dyan. Ginoo. Umabot din ako ng kulang ng 1 oras dyan dahil nagluloko yung inter nila. It's a wasting my time. Naku, pagkaganyan na ang nangyari sa akin ay para akong nanginginak sa mga oras na nawawala sa akin dahil dapat nagagawa na yan ng dapat kong magawa. Nakakapanginayang talagang oras. Ako nga, yung ano lang dyan, parang nagre-reklamo na, paano pa kaya yung mga naiitsa-itsa noon? Yan yun nung Ginoo, 2 oras. Umiyak na dahil sa haba ng traffic. Ayan. Pero in fairness guys, talaga ang oras sa ating buhay ay napaka-importante. Bawat patak ng oras sa buhay na kailangan. May mga nagawa tayo dyan. Ay kung hindi man, kailangan tayong nakangiti dyan sa bawat oras na tumatak ating buhay. Ayan. O yan guys, malapit lang din naman yan sa bahay at minadji ko ng konti. Ayan, nakarating na din ako. So as well guys, pagdating dyan ay automatic na yan. Nakapagpahinga na, nakapagpalit na ng damit. Ayan. Nung talagang fully rin ako, ayan. Kaso ko na naman yung ating mga kakakanin. Ayan guys, may carrot. Ayan, yung sili, yung bida natin na pa at pansit, bawang, sibuyas, paminta at magic. Diba? Iwawan na natin yan. Iwain na natin yung mga iwain dyan. Pero in fairness guys, sa matagal yung tinapa. Kasi tinapa, tatanggalan mo na. Tapos yung may mga kalit din yan. Tinanggalan. Kaya nung kinakain namin yan ay tuloy ang subo dahil wala nang istorbo sa aming mga bibig. Ayan, so oras na natin guys para naman masimulan na natin yan. So ayan, proseso guys. Unang proseso guys, ang pag-isa guys, malamang sa malamang mantika ilalagay natin dyan, hindi tubig, di ba? So ayan, yung mga gustong matuto guys, sabayan nyo lang ko nito. O kaya, kahit isulat nyo yung procedure nito, napaka-basic na yan. Makukuha nyo yan, lasa nyo yung ginawa pa na yan, napasarap nyan guys, sigurado. Talagang 101% na naman. Swabe sa sarap. Ayan, so nag-isa ako ng bawang at sibuyas ulit. Ayan. So gaya ng dati guys, yung mga nagluluto ng mga mabilisan, hindi na pinag-iisipan niya kung alin dyan mauna, bawang sibuyas o bawang. Pinagsasabay na yan, basta lumabas ang aroma, isunod na ang tinapa, diba? Ayan, so talaga naman, ayan, binuhay-buhay ko lang din yung aroma ng tinapa at lasa. Para naman maganda-ganda yung lasa niyan dun sa sabaw na gagawin natin dyan. Ayun. Diba? Grabe, napaka-basic niyan guys. Ayan, pagka ito nagawa nyo, natikman nyo, ay sigurado guys. At didilat ang mata nyo sa kasarapan. At halos habot na hanggang tainga ngiti nyo sa kabusugan. Yan. Yan ang epekto ng pansit bato sa ating katawan. Pansit bato ha. Pansit bato, hindi bato. Yan. Sinabi ko naman sa inyo yung epekto niyan. Nakadilat ka sa kasarapan. At nakangiti ka sa kabusugan. Ayun. Yan yung epekto ng pansit bato sa ating katawan. Hindi yung bato na nakadilat ka, puro dilat na lang. Kung umiti naman, puro ngiti na lang. Patay tayo dyan. Patay tayo diadong-daidong. Ayan. So nilagyan ko pala yan guys ng toyo. Dahil nga, nakalimutan ko ipakita doon sa mga kasamahan niya, doon sa Ricardo. So ayan. Bali, kahit nakalimutan ko yan dyan, sa proseso naman, makikita nyo naman yan kung ano yung mga
nilalagay-lagay ko dyan. Okay. Ay, sus, di ba? Yan, ganyan kasarap guys ang pansit bato sa aming probinsya. So niluto ko lang siya na tinapang sahog dahil nakakamiss yung lutong probinsya lalo na pag naulan-ulan, malamig ang panahon. Ay, grabe. Pagka ganyan ang kinain mo, pag malamig ang panahon, ay sus, masiglang masigla ang katawan mo. Pag kinain mo pa ng mainit-init yan, papagpawisan ka pa niyan. At hindi ka tatama rin kapag may naisip kang gagawin. Parang palapit na ng palapit yata yung sinasabi ko dun sa bato. parang nag-iisa ng tama. Pero hindi naman in fairness. Di ba naman pag nakakain ka ng pansit naman talaga. Pag nabusog ka ay susok. Siguro nung saspagan ka niyan sa mga gagawin mo. Yun yung epekto niyan. Hindi naman yung pansi, yung epekto ng bato. Epekto yan ng pansit bato ha. O yan. So sinunod ko na guys yung carrots. Yan. Gisa lang sa carrots. Ayan. So yan yung proseso guys. Tingnan mo naman yung tinapa na yun. Yun, tinapa. Di na ako nyan guys naglagay ng asin dyan ha. Kasi yung tinapa smooth. Ano na siya? Smooth and alat. Alasan yan. So may asim na siyang dala-dala. Kaya hindi mo na kailangan lagyan ng asin. Pero depende yan. Kasi baka mamaya nasobrahan ka ng sabaw. Dun nga maghahabol ka ng lasa dun sa sabaw. Kasi magiging matabang ng konti niyan yung mga pinanglagay-lagay mong pampalasa. So, ayan. Sinunod ko na dyan yung repolyo. Ayan. Gisa lang din ulit. Ayan. Bali yan guys. So, inalo-halo pa lang yan. Niluto ko lang yan na half cook. O yan. Ganyan guys. Kita mo naman yan. Hapok-hapok lang para mayroon pa rin sustansya ang gulay. Ayan yung hindi natin mapapagawaan dyan. Kahit saan mo yan ilagay, basta gulay yan. Napaka-importante niyan sa ating buhay. So, yung technique niyan guys, para naman makain mo hapok yan, ang gagawin mo, tatanggalin mo yan muna yan dyan. Ilagay mo lang sa isang lagayan na yung makaka-relax muna siya. Magtira ka lang dyan, konti lang. Ayan, kita mo yan guys. Yun, kumbaga sinalin ko muna sila doon para makapag-relax, makapagpahinga dahil ikaw ba naman nalaluin kung di ka ba naman mahilot malito. Di mawawalan ka talaga sa katinoan yan pagka di mo pinagpahin sarili mo. Ayan. So, yung ginawa guys. Ayan. So, nagtira lang ako dyan para sa gagawin kong sabaw. Ay, grabe guys. Napakasarap niya ang naluto ko. Grabe. Napakain ko ng marami-rami niyan. Dahil matagal-tagal na akong di na naman nakakain yan. So, ayan guys. Tinansya-tansya ko lang ang tubig dyan. Dahil yung pansit guys na gagawin ko, hindi ko naman ilahat maluluto yon. Bali, parang kinalahati ko lang din siya. Dahil dalawa naman kami kakain. Nung kumain nga kami dalawa, may natira pa, ay naambunan na naman yung kapitbahay na kumari niya. Ay nako, talaga naman naambunan yung kumari niya. Oh yeah. So, lagay ko yan guys ulit ng toyo para naman yung lasa medyo mabuhay-buhay. Hindi yung kulay niya ay maputla. Ay, sarap talaga niyan. Yun yung sinasabi niyang nandyan daw ang sarap sa magic. Totoo ba daw yun? Parang napaka-imposible naman natin. Basta ang alam dyan, tansya-tansya lang. Alam mo yung mga ilalagay. Ayan, sureball yan. Walang magic. Nasa may mo ang sarap. Yun ang katotohanan.
katotohanan, di ba? Yan ang teknik ng pagluluto. Wala sa kung anong-anong magic. Ayan, kumulo na siya guys. Ayan, nakikita na. Di ba? Ay, kasarap na ng sabaw. Ayan na. Ayan na ang pansit. Ayan. O, kita mo naman ang pangalan yan guys ha. Pansit na to. Hindi si Ronald Bato. Ayan. Pansit lang yan. At hindi rin yung daladala nung ano to, anong tawag doon? Yung bibinta ng ano nga tawag doon, nakalimutan ko na tuloy. Yung puser, yan. Puser pala tawag nun. Ayan guys, okay. So, yan lang yung nilagay ko dyan guys dahil dalawa lang kami kakain. At napakadami na nang ginawa ko. Tapos kinain namin yan mainit-init pa. Ay, swabe. Nakain namin yan tapos hapko pa yung gulay. Yung sabaw niya sakto lang. Yung luto niya ay napakasimple lang na luto. Napakasarap talaga. 101 na naman guys yung 101 na naman na halos yung percent ang lasa niyan. Napakasarap. Kaya di ba na usok-usok pa. Yan, tinakpan ko yan guys kasi para naman mahabol ko yung init dun sa ibabaw. Kasi mas okay na yun kaysa yung maghalo-halo ka pa. So konting halo-halo na lang yan. Konting kibot-kibot na lang. Para naman mailagay na natin yung pinagpapahinga nating mga gulay. Uy! Mayroon pang kunwaring sili. Parang si ano lang si Goto. Si Goto Master ng Batangas. May mga siling ganyang kalalaki. Ayan. So, linagay ko na yan dyan guys. Yung gulay na pinagpahinga natin. Ayan. Dito na sila matutuluyan. Dahil dito, sentensyado na sila sa mga pagpapahinga nila. Ayan. At nakita niyo naman guys, as you can see guys, napaka-sureball talaga ng lasa niyan. At madami pang gulay. Diba? Kanya na ganyan. Kaya yan sinasabing pansit bato sa amin dahil walang pinipiling oras yan. Pwedeng almusal, pwedeng merienda, pwedeng tanghalian, pwede sa tanghalian yan. At pwede sa gabihan, at mas lalong pwede sa okasyon yan. Kaya pagka ikaw hindi mo ito natikman, ay sus, parang hindi ka Pilipino. Dahil yan ay napakasarap tayo. Pwedeng kainin yan ng mga kung ano man yung kuha natin. Kung ano man tayong katayuan sa buhay natin ngayon. Kung ano ka man, kung ano reliyon ka man. Yan. So ayan guys yung tinira ko. Dahil gabi na ko na kinakain yan. Ayan. So nagtawag na siya guys. Okay. So yan talaga, yan naubos ko yan guys. Hindi ko lang na ipakita sa inyo. Namulit pa ako yan sa pansit. Ay grabe, napakasarap. Talagang ano siya guys, yung saktong-sakto lang talaga. Sureball na sureball sa yung lasa, sa yung pagkain. Talagang mabubusog ka. So ayan guys, yan napakasimple lang yan, napaka-basic. Kung gusto talagang gayahin yan guys, iisa lang ang lasa niyan kapag kaya nakuha mo yung proseso niyan sa mga ginawa ko. Yan nakakain ko niyan. Para natikman na din yung ginawa ko at natikman ko din yung ginawa mo. Naku, maraming salamat sa inyo guys at yan ang hiling ko sa inyo. Favor lang yan, kahit share na lang, huwag ka nang maglagay-lagay ng kung ano-ano. Share mo lang yan dahil yan ay ginawa kang instrumento ng Diyos para iparating yan sa mga gusto matuto sa buhay.
Okay, guys. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pagsama sa akin ngayon. At gaya ng dati, i-like nyo lang ako at i-follow. Ayan. Mahal na mahal ko kayo, guys. I love you. Bye-bye. Ingat kayo.